Natuklasan ko ang panloloko niya sa akin. Nabasa ko lahat ng kanilang pag-uusap. Dear Kapiksi, itago mo na lang ako sa pangalang Dex. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay pag-ibig. May asawa ako at itago na lang natin siya sa pangalang Honey. Mahigit 12 taon na po kaming nagsasama. Nakilala ko siya sa kumpanya na aming pinagtatrabahuhan. May girlfriend ako nung time na yon at may boyfriend din siya nung time na yon. Hanggang sa palagi na kaming lumalabas at nagkikita. Dumating ang panahong nahulog na ang loob ko sa kanya. At napilitang hiwalayan ang aking nobyang nasa naturingang kumpanya din. May mga kaibigan kami na tutol sa pagsasama naming dalawa. Pati na din ang mga bisor at line leader ay nakikisawsaw na sa pangyayari. Doon ay napilitan akong lisanin ang aking trabaho. Nakahanap ako ng trabaho sa Maynila at siya naman ay nanatili sa kanyang pinapasukan. Nagkaroon kami ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Madalas akong destino sa malalayong lugar kaya tuwing linggo lang at minsan buwan bago makauwi. Lumipas ang madaming taon ay ayos naman ang aming pagsasama. Wala kaming problema at madalas nagtatawagan. Hanggang sa madestino ako sa Palawan at doon inabutan ng COVID-19. Hindi ako nakauwi ng mahigit 1 taon. Tumatawag naman ako sa kanila, ngunit yung panganay ko lang ang aking nakakausap. Bigla akong kinutuban na baka may nangyayari na hindi ko alam. Hanggang sa dumating ang araw, may mga katrabaho siya na nagmamalasakit at sinumbong na sa akin. Mayroon na daw palaging kausap sa phone ang misis ko at halos maghapon na telebabad. Hinahatid sundo pa daw siya araw-araw, kaya pala halos di ko na siya nakakausap dahil doon. Hirap na hirap akong magtrabaho. Halos di ako makafocus sa aking ginagawa. Bigla-bigla na lang tumutulo ang aking mga luha. Dumating sa punto na gusto ko na ding tapusin ang aking buhay. Ngunit sa tulong na din ng isang nagmalasakit na kaibigan na hindi nagsawa na magbigay ng payo at magpalakas ng aking loob, nakayanan kong tatagan ang aking loob. Nang matapos ang pandemya, natapos na din ang aking trabaho sa Palawan. Agad akong umuwi sa aking pamilya. At doon sa mismong city ng misis ko, natuklasan ko ang panloloko niya sa akin. Nabasa ko ang lahat ng kanilang pag-uusap. Lalong gumuho ang mundo ko, na parang ayaw ko na talagang mabuhay. Muli, parang isang hulog ng langit ang aking kaibigan na dumadating sa tuwing kailangan ko ng kausap. Siya ang tumulong sa akin para malampasan ko ang aking problema. Mga payo kung paano ko tatalikuran ang lahat, maging isang positive thinker. Mahigit 1 taon ko din nilabanan ang aking problema. At dahil sa mahal ko ang pamilya ko at ayaw ko masira ang pamilya ko, hindi ako nakipaghiwalay sa asawa ko.
Tao lang din naman ako at alam kong may mga pagkukulang din. Nagsasama pa din kami hanggang ngayon, pero alam kong may nagbago. Di na kami tulad ng dati. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa din na may kinahuhumalingan pa din siyang iba. Pilit ko lang tinatago at ayaw kong padala sa aking emosyon. Sa ngayon, focus ako sa dalawa kong chikiting. Masaya ako pagkasama ko silang dalawa. Sa kanila ko na lang binubuhos ang atensyon ko. Di ko pa din alam hanggang ngayon kung ano ang aking gagawin. Kung makikipaghiwalay ba ako o magbubulag-bulagan para sa ikabubuti ng mga bata. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat. Dex. Alright, so thank you very much sa ating kapiksi, si Kapiksi Dex, for sending your kwentong kapiksi sa atin. So mga kapiksi, ito yung ating first ever episode ng ating kwentong kapiksi dito sa ating channel. Every week, every Saturday, magpapublish tayo ng isang kwento as long as may nagsasend ng kanilang kwento dito sa ating channel. So ang purpose ng mga videos dito or netong series na to is para dun sa mga kapiksi natin na naguguluhan, nang hihingi ng advice, okay? Ang goal natin is mabigyan sila ng advice, depende dun sa sitwasyon nila, and then after that is pwede rin nating basahan sila ng tarot energy based dun sa kwento na sinabi nila, mga kapiksi. So, if you're watching this, sa mga nanonood ng episode na to guys, pwede rin kayong mag-comment, pwede kayong magbigay ng advice or payo dun sa mga kapiksi natin na nagsishare ng kanilang mga kwento. And just be careful lang, reminder lang mga kapiksi sa mga nagko-comment, no? These are real people, mga totoong tao ito, so be sensitive sa pagko-comment guys. Iwasan nating mangbash, iwasan natin yung masasakit na salita. Isipin nyo, tao din sila, and these are real stories mga kapiksi. And if nakaka-resonate kayo sa mga kwento nila, pwede nyo ring i-take yung mga advices para sa kanila. Baka may matutunan din kayo mga kapiksi. Okay? So, going back kay ating Kapiksi Dex, thank you for sharing your story. Ramdam na ramdam ko, no, yung hirap, yung sakit sa iyong emosyon dahil sa iyong kwento mga kapiksi, dahil sa iyong kwento kapiksi. Napakahirap ng pinagdadaanan mo, kasi even after years, sabi mo nga 1 taon mo nang pinaglalabanan or pinaglalaban yung sitwasyon mo, pero you're still trapped in your current circumstance, okay? Pero ang nakikita natin dito is pinaglalaban mo pa. Ibig sabihin, mahal mo pa yung asawa mo, or even if sinasabi mo na para sa pamilya mo kasi ayaw mo mawasak yung pamilya mo and ang focus na lang ng attention mo right now is mga anak mo, it still means na you are still choosing your wife, no? Pinipili mo pa rin na pakisamahan yung asawa mo. Pwedeng sabihin natin na nagiging excuse lang natin yung mga bata, no? Or yung gusto natin ng buong pamilya, kaya ka nag-i-stay sa asawa mo. Pero as for me, personal opinion ko, no? It doesn't mean I'm right, pero ibig sabihin lang, you're still choosing to be with your wife. Mahal mo pa yung asawa mo, kaya nandyan ka pa sa relationship na yan. And your wife still loves you because hindi ka pa rin niya iniiwan. Kasi unang-una, may choice ka naman eh, 'di ba? Kung ayaw mo na dun sa misis mo, if feeling mo meron pang iba, meron ka namang choice na umayaw na, 'di ba? Sa buhay natin, we always make our choices. Tayo yung may karapatan, no, na pumili ng choice. Kung ayaw mo na, nasaktan kang sobra and ayaw mo na talaga, kahit na anong mangyari, aayaw at aayaw ka talaga, 'di ba? Pero pinili mong manatili, no, kahit nasabihin mo na para sa mga bata or ayaw mo sa pamilya, pinipili mo pa rin manatili because you still love your wife. And the same goes with her, no? Para sa akin, same din siya. Kasi hindi ka naman niya iniiwan pa.
Okay? Kahit na sabihin natin, probably, wala naman tayong evidence, no? Baka meron pa, baka ginagawa na naman niya, di ba? Pero hindi ka pa rin niya iniiwan. Ibig sabihin, your person is still choosing you. And yung hope na yon, you're still choosing one another. Yun yung dapat mong titigan para mag-work itong relationship na to. Kasi dun sa advice, kung sabi mo kasi hindi mo alam ang gagawin mo, kung makikipaghiwalay ka na or ipaglalaban mo pa yung relationship mo, syempre ikaw yung magde-decide niyan bilang ikaw yung nasa relationship. Pero kung tititigan mo yung hope na you're still choosing one another, kung gusto mo talaga na mag-work yung relationship mo, dapat yun yung tinititigan mo dun sa relationship, no? My wife is still choosing me, hindi pa rin niya ako iniiwan. Ibig sabihin, ako pa rin ang pinipili niya. Ibig sabihin, ako pa rin ang mahal niya. So, yun yung i-highlight mo. Doon ka mag-focus and alisin mo yung focus ng attention mo dun sa third party. And eventually, when you do that, kapag tumibay yung iyong paniniwala, na you're chosen, your wife still loves you, you're still together, and you will become happy ever after, no, as a couple, eventually evidence will follow. Yung evidence palagi yung sumusunod. Kung ano yung paniniwala na itinatanim mo sa iyong subconscious mind, it will always be reflected back in your reality. Okay? Pero meron siyang mga cons. Kasi kung gusto mo talaga magstay doon sa person mo, unang-una kailangan mo ng forgiveness, napatawad mo na ba siya? Kailangan mo ng acceptance, kailangan tanggapin mo na nangyari na yon, nagawa niya na yon. Pero it's over, tapos na yon. If you want to start again, kung gusto mo pang manatili dun sa relationship, very important yung dalawang yan, acceptance and forgiveness. Kasi kailangan mo talaga siyang tanggapin, no? Ask yourself, matatanggap ko pa ba siya? Sa kabila ng mga ginawa niya, and napatawad ko na ba talaga siya, diba? If not, ask yourself again, kaya ko ba siyang patawarin? Okay? Kasi kung ang goal mo talaga is manatili dun sa relationship and maging okay kayo, yun talaga yung kailangan mong gawin. You have to forgive, you have to accept, and you have to forget, no? It's easier said than done. Mas madali siyang sabihin, no? Kesa sa gawin, pero yun talaga. Kasi kapag hindi mo siya kinalimutan, hindi mo kinalimutan yung mapapait na nakaraan ng nangyari sa relationship nyo, patuloy kang hahantingin yan. Okay? And yan yung magsisilbing anay dun sa relasyon nyo. Hanggang sa wala nang matira. Kapag wala nang natira, doon na yung time na maaaring ma-fall out na talaga and talagang masasabi natin na mabasag na yung relationship nyo. So, ikaw mag-decide, Kapiksi Dex, kung gusto mo pa ipagpatuloy or gusto mo nang iwanan yung person mo. Pero if you choose na ipagpatuloy pa, yun yung kailangan mong gawin. Patawarin siya, i-accept mo na nangyari na, and kalimutan yung nakaraan. Okay? And then you have to focus, you have to highlight yung sinabi ko kanina na my wife is still choosing me, hindi pa rin niya ako iniiwan. Ibig sabihin, ako pa rin yung pinipili niya, ako pa rin yung mahal niya. And you have to repeat that over and over and over again hanggang sa mag-follow yung evidence. Okay? Meron tayong course, bagong video course, although nag-avail ka na, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, bagong course yan, available dito sa ating channel, mga Kapiksi, para dun sa mga Kapiksi na nagdadanas ng third party sa relationship. So, bagay na bagay yun kay Kapiksi Dex, and si Kapiksi Dex, no, nag-avail na siya ng course na yun. So, if ever na nadaanan mo na yung course na yun, I'm sure maiintindihan mo na yung mga sinasabi ko, Kapiksi. Okay? Maiintindihan mo na kung bakit importante, no, yung mga sinasabi ko. Alright? And then, another thing na na-notice ko, Kapiksi Dex, is dun sa email mo is na-mention mo na meron kang ex-girlfriend before, tapos iniwanan mo yung ex-girlfriend mo para dun sa wife mo.
So, I'm sensing na at the back of your subconscious mind, pwedeng iniisip mo na baka na-karma ka dahil dun sa nagawa mo sa ex-girlfriend mo. So, if yes, if feeling mo na karma ka, tapos na yon kasi naramdaman mo na yung sakit, okay? Pero yung maramdaman mo pa siya ulit, hindi na yon karma. It's your negative assumptions na. Pwede kang humingi, para gumaan yung pakiramdam mo, pwede kang humingi ng forgiveness dun sa ex-girlfriend mo kung hindi mo pa nagagawa. Hindi mo siya kailangan gawin physically. Pwede mo lang imaginein, no? Sa isip mo, imaginein mo na kausap mo yung ex-girlfriend mo, and imaginein mo na humihingi ka ng tawad sa kanya, and imaginein mo na pinapatawad ka niya, and you're free to go, okay? And that you wish the best for the both of you. Wish mo na maging ma-okay siya, and wish din niya na maging ma-okay ka. So, hindi mo kailangan ng physical na interaction with your ex-girlfriend para maging free of karma ka. Kailangan mo lang ng forgiveness. Use your imagination, okay? And then, kailangan mo rin gumawa ng good karma, or kailangan mo ng good karma para mabayaran mo yung mga karmic debts mo, kawang gawa, charity, okay? Para mabawasan yung karmic debts mo if feeling mo nakakarma ka. Kasi naramdaman ko yun dun sa email mo na parang na-mention niya ex-girlfriend, so baka iniisip mo na nakakarma ka. So, ganun yung gawin mo para gumaan yung pakiramdam mo, okay? I hope that makes sense, Kapixie Dex. Again, depende sa'yo, it's your choice, no? Kung magstay ka dun sa wife mo or iiwanan mo siya, but para sa akin, if you choose to stay with her, gawin mo yon, acceptance, forgiveness, and focus, i-highlight mo yung sinabi ko na your person is still choosing you. Ibig sabihin, ikaw pa rin yung pinipili niya, hindi ka niya iniiwan, ikaw pa rin, okay? So, doon mo i-focus yung energy mo hanggang sa maging ma-okay kayo ng person mo. Alright? So, babasahan natin si Kapixie Dex, mga Kapixie. Gagamit tayo ng True Love Spread. Titingnan natin yung current feelings nila sa isa't isa, and yung magiging kung magiging successful ba itong relationship nila or hindi. So, hanapin ko yung love energy. So, ito yung love energy, Kapixie Dex, no? Titingnan natin yung love energy between you and your wife. So, itong first card, this represents you. Mahal mo talaga yung family mo. Mahal mo talaga yung, kumbaga parang handa ka magsakripisyo para sa kapakanan ng pamilya mo. And syempre, pag sinabing family, kasama dito yung wife at saka yung mga anak mo. Nakikita natin na sila din, no? Talaga yung nagpapasaya sa'yo, and parang ginagawa mo ang lahat para maging good provider ka para sa iyong pamilya. This represents your wife. Your wife, parang easy-go-lucky siya. Parang ano siya, hindi naman sa pakawala, no? Pero hindi ko ibig sabihin na pakawala, pero yung energy niya, no? Parang easy-go-lucky, compared sa'yo, kasi ikaw, ang priority mo is family, pero siya, ang priority niya is yung sarili niya, having fun, yung masaya siya, yung napapaligiran siya ng masasayang tao, parang mga party people, ganyan. Kahit nasabihin natin na hindi siya mahilig sa labas, or I don't know if mahilig siyang lumabas, pero masaya siya na parang napapaliguran siya ng ibang tao. Hindi lang, kumbaga parang ayaw niya ng controlled space, no? Ayaw niya ng kinokontrol siya, ayaw niya ng contained space pala, contained. Ayaw niya ng nasasakal siya. Gusto niya meron siyang sense of freedom. Okay? Now, yung connection nyo, mga Kapixie, is eto. This is more on your energy, Kapixie, kasi ikaw talagang loyal and faithful ka sa iyong asawa. Okay? And for your connection, nakikita din natin na malayo na mahaba na yung pinagsamahan nyo, malalim na yung pinagsamahan nyo.
And maaaring ito rin yung reason kung bakit nahihirapan kang bumitaw dun sa asawa mo, kasi syempre una, pamilyado na kayo, may mga anak na kayo, at saka malalim na sa'yo yung naitanim sa puso, no? Kumbaga, yung engrave, yeah. Di ba yung ganon? Yung parang ukit, yun yung ibig sabihin. Parang malalim na nakaukit sa'yo yung relationship nyo ng mag-asawa. And for your wife, no, parang feeling ko din naman, ikaw, para sa kanya, ikaw yung somebody na masasandalan niya, yung pwede niyang sandalan, okay? Pero yun nga lang, kapag ka, di ba sabi nga nila, when the cat is away, the mouse will play. So, pwedeng, ayokong gamiting excuse yun, pero baka nalulungkot siya kapag wala ka, and baka yung affection na yun is nakikita niya sa ibang tao. Alright? And this one is your relationship, yung strength ng relationship nyo. Magiging maswerte din kayo sa relasyon. And parang iikot siya. And parang feeling ko matagal pa siyang iikot, no? So, ibig sabihin magkakaroon kayo ng ups and downs ng iyong asawa, kapiksi. Okay? Magkakaroon kayo ng ups and downs. Susubukin pa kayo ng panahon. Sometimes okay, sometimes hindi okay. Pero you will get to know kung ano talaga, parang doon sa journey na yon, doon mo malalaman kung willing ka ba na magstay or willing ka na mag-sacrifice, or gusto mo na ba siyang bitawan. So dadating yung time na yan, pero parang ano siya, roller coaster ride para sa iyo, okay? And yung weakness naman sa relationship nyo is yung parang this is more on your wife, yung pagka doble kara niya, at saka merong imbalance. So pwedeng mas mahal mo siya kesa sa mas mahal ka niya, kasi may imbalance, no? Or pwede ring imbalance dahil dun sa time, pwedeng yun yung hindi mo napupunan sa kanya, kasi diba sabi mo dun sa email mo, nadidestino ka sa malalayong lugar. And although may mga couples naman, no, na napaglalabanan nila yung mga LDR, pero yung affection yan, baka yun yung hinahanap ng misis mo, na baka nagkukulang ka. Pero i-check mo rin, no? I mean, hindi ko naman alam kung gaano kaka-affectionate sa asawa mo, pero baka yun yung hinahanap ng asawa mo, kaya nagiging weakness siya, okay? Yung kulang sa oras, kulang sa affection, ganyan. Alright? And magiging successful din yung relationship nyo. Nakikita mo, magkahawak pa rin kayo ng kamay. So walang bibitaw. Hindi ka bumibitaw sa kanya right now, hindi rin siya bumibitaw sa'yo. Okay? So your relationship will be successful, kapiksi Dex, no? And this is a very, very nice energy na parang kahit na magpaikot-ikot pa, no, yung relationship nyo, mag-up and down pa yan, magkahawak pa rin kayo ng kamay. Hindi man siya literal, no? Kumbaga parang hindi mo man literal na hinahawakan siya, hindi ka man niya literal na hinahawakan, pero you're still holding on to the relationship. And kung ipaglalaban mo siya, it's going to be worth it. Okay? So again, ayaw kong diktahan ka kung anong gusto mong gawin sa relationship mo, pero ito yung nakikita natin na energy based dun sa iyong story, kapiksi, no? And I really, really hope na maging successful talaga itong relationship mo, if you want, no, na talaga magstay dun sa partner mo. And yeah, so I hope this enlightens you, kapiksi Dex, and thank you so much for entrusting your story to us, to me, and para mabigyan ka ng pagkakataon na makapagbigay ng advice sa'yo, and mabasahan ka rin ng tarot based on sa iyong story. Okay? So thank you so much, kapiksi Dex. Nabubulol ako, sorry. And I really hope the best for you.
And sa mga kapiksi natin na nakaka-relate sa story ni Kapiksi Dex, mag-comment kayo sa baba, no? Kung ano yung mga advice nyo sa ating kapiksi, if nakaka-relate ba kayo, if nakaka-resonate ba kayo. Be careful lang, again, no, sa ating pagko-comment. Iwasan natin maging masama ugali. Minsan yung mga basher naglalabasan pagdating sa comment. So, iwasan yung maging masama ugali, no? Be sensitive. These are real people, guys. And sa mga kapiksi natin na gustong ma-feature yung kanilang story or love story dito sa ating channel, kung meron kayong kwentong kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa ating email address, pinoypixietarot. And kapag napili ko ang inyong kwento, magre-reply ako sa email nyo and ilalathala natin siya dito sa ating channel, mga kapiksi. Alright? Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.